Nasira ang piyesa ng makina na ito. Gusto ko sanang ayusin, pero napaka-precise pala ng piyesa. Hindi ko lang naayos, nadamay patuloy ang buong makina. Anong gagawin natin? Malapit nang i-deliver ang batch na to. Kung maapektuhan ang delivery, wala tayong lahat. Patingin nga. Ano MG hinihintay Montag? Ay kay MO kay Master Lin. Siege. Subukan mong ikabit. Ano MG hinihintay Montag? Bilisan Montag. Siege. Ayos na. Hui, Master Liu. Zenobia, Yang Master Lin. Ang galing niya. Bago ka lang kasi. Siya lang ang babaeng level 8 fitter sa buong Chia. Kaya niyang gumawa ng aircraft carrier gamit lang ang kamay, parang machine tool. Gets MO? Buong buhay niya dito sa factory. Maraming orders ang natanggap dahil sa kanya. Dahil sa kanya, marami tayong nakuha. SA susunod, matuto ka sa kanya. Siege. Lahat, itigil ang ginagawa at magtipon dito. Ipapakilala ko sa inyo, ito si Boss Wang. Anak ng dating boss, galing sa Germany. Boss Wang. Habang nasa ospital ang dating boss, si Boss Wang ang magiging bagong boss. Mabuhay si Boss Wang. Mabuhay. Narito ako para mag-announce, ang factory natin ay namuhunan ng 100 milyon para sa 1-0 advance. CNC machine mula sa Japan. Kaya kailangan nating mag-adjust. Kayo mga senior workers. Babaan ang sahod sa level ng junior. Yung mga 35 taong gulang pataas, may pamilya. May sakit, malayo ang bahay, hindi kaya ng 007, hanggang lahat. Buong buhay namin dito, tanggal lang ng tanggal? Oo, hindi patas yan. Hindi patas? Sige, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo, ito ang pinaka-advanced na CNC machine. Ang piyesang ginagawa nito, 0,01 mm lang ang error. Sa ilang araw, darating ang Galaxy Group para mag-inspect. Ang partnership na 2 ay buhay at kinabukasan ng Defeng Factory. Ito lang ang makina na kayang gumawa ng piyesang gusto nila. Ang pabrika natin ngayon ay naghahir na mga tulad ni Team Leader Lin, mga graduate ng kolehiyo. Sila lang ang nakakaintindi ng manual at nakakagamit ng makina. Mga tulad ninyong mga matatandang manggagawa. Mano-mano pa rin ang alam, lipas na sa panahon. Zunot. Ikaw na bahala. Kontrata ng pagre-retiro. Pirmahan Montag. Xiao Hu, hindi ko pa tapos ang batch na ito ng mga piyesa. Nangako ako dati kay boss. Kailan? Anong Xiao Hu? Team Leader Lin ang tabak Montag. Hindi mo ba narinig kanina si Boss Wang? May pinakabagong data support tayo dito. Sino pa ang magkakagusto sa mga defect mong gawa mo? Sige, pakinggan mo ako, ang precision ng mga steel ball na iyan. Ay napakahigpit, hindi kayang gawin ng makina. Paano may female fitter sa pabrika natin? Halatang walang silbi. Sino ang nag-hair nito? Hindi mo ba naririnig? Pirmahan mo na at umalis ka na. Kapag nagali si Boss Wang, malaking problema, yan para sa'yo. Pirma. Team Leader Lin, napaka-importante talaga ng produktong ito. Natapos ko na ang sample. Dahil naging magturo tayo. Ibibigay ko na sa'yo. Master, ang galing mo talaga. Kahit walang ruler, gamit lang ang mata.
nakakagawa ka ng ganito ka-precise na piyesa. Madali lang yan, practice lang ng practice, matututo ka rin. Balang araw, magiging bihasa ka rin. Master, huwag kang mag-alala kapag natuto na ako. Ipagpapatuloy ko ang iyong sining. Sino ang may gusto sa mga sira mong steel ball? Matanda ka na, ang ingay mo. Gusto mo bang malaman ng lahat na noong intern pa ako? Naging fitter ako sa ilalim mo? Umalis ka. Tuloy ang pirma. Oy tatay. Huwag kang mag-alala, maayos lahat sa pabrika. Okay naman lahat. Pero, yung fitter natin is ang makinig shop, si Master Lin. Siya ang haligi ng Defeng. Kung makukuha natin ang Tsinghi Group, isa is a kanya yan, Zenoda? Master Lin. Ang buong Dafeng Machinery Factory. Ang lalaking may apelidong Lin ay tila si Lin Hu lang. Huwag kang mag-alala tatay, alagaan ko siya ng mabuti. Boss Wang, ayon sa utos mo, lahat ng pagbabawas ng tauhan ay tapos na. Ang dapat bawasan ay binawasan. Ang dapat tanggalin ay tinanggal, pulad ng mga matitigas. Naipasa ko na ang maagang pagre-retiro at ang pensyon ay 0. Magaling, Team Leader Lin. Nga pala, narinig ko na dati kang panday sa workshop. Boss Wang, huwag mo siyang pansinin. Bakit ngayon mo lang sinabi na may ganito kang kakayahan? At isa ka pang team leader, kaya lahat dito. Kasama ang pakikipagtulungan sa Tsinghi Group ay ipagkakatiwala sa iyo. Salamat, Boss Wang. Magtrabaho ng mabuti. Boss, sa pagkakataong ito, kahit gamitin natin ang pinakamodernong CNC machine, ang mga piyesa, ay hindi pa rin makakatugon sa kondisyon ng Tsinghi Group, ang order na ito. Hindi tayo makakapag-compete sa Defeng. Kung mayroon lang tayong talento tulad niya, ayos sana. Zenobie Asia, isang master craftsman. Ang tanging babaeng level 8 na panday sa Dacia, si Linman. Dahil sa kanyang kamay, ang mga precision parts. Kaya maraming order ang Defeng sa mga nakaraang taon. EDI kunin natin siya? Walang kwenta, may utang na loob siya sa boss ng Defeng Group. Kaya nagtrabaho siyang panday doon habang buhay. Ayaw niyang umalis kung pupunta siya kahit milyon ang sahod. Walang problema. Ano? Maagang nagretiro si Master Lin. Kahit anong paraan, hanapin mo siya agad. Itong si Lin Hu, talagang walang kwenta, noong. Ang bait mo sa kanya, nung apprentice pa siya sa ilalim mo. Ibinigay mo pa sa kanya ang posisyon ng team leader. Pero siya, hindi lang nagpasalamat, pati binibigyan ka pa ng problema. Gayon PA. Nagmamalaki pa siya sa suporta ng walang kwentang Boss Wang. At pinatalsik ka, ano ba ito? Hindi, hahanapin ko ang dating boss. Kung alam niya, hindi niya gagawin ito sa iyo. Huwag kang pumunta. May sakit ang boss at nasa ospital, walang kwenta ang pagpunta. Kasalanan ko itong binti ko, kung hindi para sa akin. Na may tumor, hindi makapagtrabaho, hindi ka sana. Nagpunta sa factory bilang panday, para kumita at buhayin ang pamilya. At sa huli, pinalayas ka pa nila. Ano ba yan, mag-asawa tayo? Dapat lang na magtulungan tayo. Sa totoo lang, masaya rin ang magretiro. Makakasama mo na ang mga matatandang kaibigan mo sa pagsasayaw sa plaza. Mag-enjoy ka na lang sa iyong retirement. Ang mga bagay sa pabrika. SA hinaharap, huwag mo nang pakialaman. CJ, susundin ko ang sinabi mo. Yan ang tama. Ngayon ay ang pinakamasayang araw ni Xiao Yang. Huwag na nating pag-usapan ang mga hindi masasayang bagay. Kung tutuusin, dapat malapit na sa hotel ang sasakyang dala ang kasal. Dali, puntahan na natin. Tara! Kian-kian, ang tagal kong naghintay. Pa sa araw na ito. Ang gwapo ng anak ko. Dumating na ang sasakyan. Nanay, tatay.
Zhang Yang. Wala ka bang ibibigay bago mo pababain ang anak ko? Pasensya na, ito po ang inihanda ko para sa inyo. Isang libo lang? Parang nagbibiro ka. Ang liit naman yan, nakakahiya. Kung hindi mo kaya magpakasal, huwag na lang. Ay kao. Biyanan, sa ating tradisyon, ang red packet para sa pagbaba ay 1,000 lang. Ang iba ay iba, ang anak ko ay napakaganda. Pantay lang ba sila? Bukod pa, ang regalo sa pagbaba ay simbolo ng sinseridad ng lalaki. Tingin ka o. Hindi niyo talaga pinahahalagahan ang anak ko. Ay, alam ka naman kung kakaumahan. Hindi mo di aalam. Huwag mo akong tawaging nanay, hindi pa kasal ang anak ko sa iyo. At, kung talagang mahalaga sa iyo, bakit ganito ang nangyari ngayon? Kian, magsalita ka. Tama ang sinabi ni nanay. 1,000 lang ang ibinigay mo para sa pagbaba. Parang niloloko Montag lang ako. Ginagawa mo akong katawa-tawa sa harap ng maraming tao. Tama, ang liit naman ng 1,000. Ganito lang ba ang ibibigay mo? Hindi pwede. Biyanan. Hindi namin alam ang tradisyon, nagkamali kami. Kung pwede, sabihin mo ang gusto mo, kukunin ko na lang ngayon. Yan ang tama. Hindi kita paghihirapan. Alam kong wala kayong pera. Ang dowry. Ay 38,000 lang. Kaya ang regalo sa pagbaba ay 28,000 na lang. Magano? 28,000? Nuan, Nagdagdag ka ng nagdagdag ng kondisyon. Ngayon, nagtaas ka pa ng presyo. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Biyanan, pag-usapan natin ng maayos. Ito, yung dati 38,000 na dot. Pinambili ng gamit, bag at alahas para kay Kian. Pati na rin bahay, kotse at ang kasal ngayon. Ito na ang pinakamalaki naming kayang ibigay. Wala na kaming pera. Hindi ako naniniwala. Narinig ko na nag-early retire ka. Malaki ang separation pie ng manggagawa, di ba? Dekada kang nagtrabaho. Hindi bababa sa 1,000,000 ang makukuha mo. Tingin ka o. Ayaw mo lang magbigay. Ako. Nag-early retire nga ako. Pero walang separation pie. Ang pension ko ay makukuha lang pagkatapos kong mag-retire. Huwag kang magdrama dito. Kung wala kang pera. Huwag na lang ituloy ang kasal ngayon. Hindi na ito matutuloy. Ikaf. Biyanan, Magmaneho ka. Kian. Kian, huwag kang umalis. Kian. Kian. nanay ni Yang. Kasalanan ninyong walang kakayahan, hindi kayang magbigay ng dote. Kung maghihiwalay kami ni Kian ngayon, hindi na rin ako mananatili sa bahay na ito. Yang. Ito, ano na ang gagawin natin? Saan kaya makakakuha ng 28,000? Benta ng baon, sariling luto lahat. Masarap at mura, benta ng baon. Papasukin mo na ako. Papasukin mo ako. Kuya, ganito kasi, nasa construction ang asawa ko. Nasiraan ng binti dahil sa bakal. Kailangan namin ng pera ngayon. Kailangan ko ng trabaho. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mechanical factory ito, mga fitter ang hinahanap namin. Anong ginagawa mo dito? Alis ka na. Bakit hindi pwedeng maging fitter ang babae? Kung hindi mo ako papasukin, paano mo malalaman kung kaya ko? Manang, hindi po kami nagdidiskriminat sa babae. Pero ang trabaho ng fitter ay mabigat at mahirap, hindi mo kakayanin. Kaya ko ang hirap, kaya ko lahat. Baka sa hinaharap, maging level 8 fitter ako, mas magaling pa sa lalaki. Magandang hangarin. Dahil sa tapat mong hangarin, bukas, pumunta ka rito para mag-report. Salamat. Salamat. May utang na loob ako sa matandang boss, kaya siguro. Sabihin na lang natin kay Linhu. Ang mga precision steel balls na gawa sa makina.
ay hindi kayang matugunan ang pangangailangan ng Xinghe Group. Tingnan Montag ito. Nakikita Montag? Ito ang precision steel balls na gawa ng imported na makina. Hindi lang maganda ang kalidad, kundi ang bilis pa, daang bises kaysa dati. Talagang magaling si Director Lin. Ayang kontrolin ang mga makabagong makina, kumpara sa mga batang tambay sa pabrika. Ang business na mas magaling, tamang ka. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon para sa mga graduate. Sila naman nakaupo lang, walang ambag, nakakahiya. Tama. Tama na. Kapag nakuha ko ng malaking order mula sa Xinghe Group gamit ito, ipapangako ko. Dadaling ko kayo sa masarap na buhay at ang iba. Si Lin man ang magiging halimbawa sa kanila. Tara. Kain tayo, tara. Huwag mo na siyang awayin. Paborito na siya ni Boss Wang ngayon. Ayoko lang talaga sa kanyang ugali, ang mayabang. Si Master Lin ang kanyang guro, walang utang na loob. Huwag kang matakot, ang galing ni Master Lin ay hindi mawawala. At ang kanyang klase, may dating din na parusa. Director, tingnan Montag. Hindi ba ito si Master Lin mula sa Defeng Machinery? Bakit? Nagbibenta na lang ng pagkain pagkatapos magretiro? Taman ka. Magluto, maglaba, maglinis. Yan ang dapat gawin ng babae. Bakit pa kailangang maging mechanic? Sumasabak sa trabaho ng lalaki. Naghahanap ka lang ng problema. Xiao Hu, buti na lang dumating ka. May sasabihin ako. Anong Xiao Hu, tawagin mong Director Lin? Sides, Director Lin, ang precision steel balls na kailangan ng Xinghe Group. Ay para sa mga high-end equipment ng aircraft carrier. Hindi kayang gawin ng ordinaryong makina, kailangan. Gawin ng mano-mano, tama ba? Tama. Tama ka ba? Anong panahon na, akala mo ang gawa mo ng kamay. Mas maganda pa sa makina? May problema ka sa utak. Babae ka lang, 2 araw lang naging mechanic, ang yabang mo na. Nagbibigay pa ng leksyon sa director. Baka ma-disappoint ka, dahil si Director Lin ay nakagawa na ng mga piyesang kailangan ng Xinghe Group. Nagawa na. Nagawa na. Okay lang basta na-produce. Sandali. Huwag kang magmadaling umalis. Magkano ang bentahan mo ng baon? 2 ulam at gulay, 10 piso. 3 ulam at 2 gulay, 12 piso. Pwede pang libreng dagdag kung kulang. Bigyan mo ako ng isa. Anong ginagawa mo? Bakit kaya ang kamay ko ay biglang nagiging clumsy? Di ba sinabi mo kanina na libre ang dagdag? Bigyan mo ulit ako ng isa. Ikaw, Ano, hindi mo idadagdag? Tatawagan ko na ang mga kinaukulan. Sasabihin kong may maling advertisement at walang permit ang negosyo mo. Bahala lang. Pinakamalaki, multa lang ng ilang libo. ikaw. Nag-aaksaya ka ng pagkain. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Nagbayad ako, kaya ko gawin ang gusto ko sa pagkain ko. Anon kayon? Naiinggit ka, Bea? Si? Halika, lumuhod ka. Dilaan mo ito ng malinis, baka sakaling maging maingat ako sa susunod. Boss Wang, ano ang nangyari? Malapit nang dumating ang mga taga-Galaxy Group. Sig, papunta na ako. Tara na. Ito ba ang mga precision steel balls na ginawa ninyo? Tama, itong mga industrial waste na ito, ipinapakita pa sa akin? Hindi, Boss Chen, ito ay, ginawa ito ng pinaka-advanced na machine na imported mula sa Japan. Paano ito naging industrial waste? Ang ibig mong sabihin, nagkamali ako. Hindi. Wala kaming ganong intensyon. Ang mga precision parts na ito,
ay gagamitin sa aircraft carrier. Ang tagumpay ng Greccia sa paggawa ng carrier at pag-ayos ng military weakness ay nakasalalay dito. Kayo naman, dinadala ninyo ang mga industrial waste na ito para lokohin ako? Kanselahin ang kontrata. Hindi. Boss Chen, pikinggan Montag muna ako. Huwag kang magpaliwanag. Ito ang hinahanap namin. Sino ang gumawa ng steel ball na ito? Naalala ko na, ang steel ball na ito ay Ako ang gumawa. Noon pa man ay may balita na sa Great Wayne Machinery Factory, may isang magaling na fitter. Totoo nga ang sinasabi. 1 bilyon, pipirmahan ko na ang kontrata. Pero may isa pang kondisyon. Ang mga produktong ito, dapat ma-deliver sa loob ng 1 buwan. Dapat kasing ganda ng sample, kung hindi, triple ang bayad sa damages. Walang problema. Si. Mabuti. Masayang pakikipagtulungan. Direktor Lin. Tama nga ang sinabi ng tatay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nakuha natin ang Star River Group. Magtrabaho na maayos. Kapag matagumpay na na-deliver, ang posisyon ng Deputy Factory Manager ay sa iyo na. Huwag kang mag-alala, Boss Wang. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng steel ball na ito. Pero kinilala ito ni Boss Chen. Bakit mo inisip yan? Importante, siya tayo. Ang dapat nating isipin ay kung paano ay deliver. Pero Director Lin, ang mga steel ball na gawa ng machine ay hindi kwalipikado. Malamang hindi kayo marunong mag-operate. Pero Direktor. Sinusunod namin ang manual. Walang kwenta ang manual. Advanced equipment ito. Kailangan ng eksperto para dito. Nga pala, narinig ko na ang Chanming Group ay kumuha ng 2 ekspertong Hapons. Nasa factory na silang gayon. Terra. Benta ng pack meal. Mainit-init na pack meal. Benta ng pack meal. Mainit-init na pack meal. Benta ng pack meal. Mainit-init na pack meal. Gawa ngayon lang, mura at masarap. Ate, kailangan namin ng pack meal sa factory. Ilan pa ang meron ka? Bigay mo na lahat sa amin. Marami pa. Ay, deliver ko na lang sa loob. Si. Tutulungan kita. ano ba talaga ang nangyayari? Imported ang equipment na ito. Bakit may problema sa produkto? Hindi lang Star River Group, pati ibang orders ay hindi ma-deliver. Boss, hindi namin alam ang nangyayari. Inaayos na ng mga Hapons. Siguradong okay na ito. Nahanap na ba si Jilin? Hindi PA. Sabihan mo agad ako kapag may balita. Kahit paulit-ulit. Kukunin ka o siya. Nagpo-produce din ba kayo ng mga precision parts? Pero may malaking problema ngayon. Baka magsara pa ang factory namin. Problema. Ito ay mamahaling equipment na galing sa Japan. Bakit hindi kwalipikado ang mga parts na ginagawa? May problema ba sa inyong makina? Kami mula sa Hapon. Pero ang espiritu ng mga artisan, siguradong walang problema sa makina. Tiyak, sa inyong maling paggamit ito nagmula. Si. Ipagpalagay ko na walang problema ang makina. Sabihin mo na lang kung kailan ito maayos. Mahirap sabihin. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng mga taga-Dacia. 5 milyon, ngayon din maayos. Deal. Mga tanga ang mga taga-Dacia. Akala nila pag-import ng ating mga kagamitan ay masisira na ang hadlang sa teknolohiya. Hindi nila alam, ang mga makinang ito ay may mga dayaan. Hahaha ngayon, hindi lang natin sila niloko na malaking bayad sa eksperto. Sa hinaharap, patuloy silang gagastos na malaki para sa mga piyesa mula sa Hapon. Ha ha ha.
Pwede na ito. Seg-seg, 5 milyon. Ipapadala na namin ang bayad. Hindi may problema ang piyesa. Anong problema? Ayo ba ang mga eksperto mula sa hapon? Ang tagal naming kayong hinahanap. Ganito kasi ako. Ay ang puno ng pabrika ng malaking hangin, ako si Linhu. Ang mga makinang binili namin sa inyo, may sira. Kailangan namin kayong mag-ayos agad. Sinabi ng aming boss na si Wang. Kapag naayos ninyo ang makina, 10 milyon ang bayad. Oo, walang problema. Sige, halina kayo. Hoy, sandali. Hoy babae, bakit ka nandito? Sabihin mo muna sa akin, bakit ka nandito para humingi ng eksperto? May problema ba sa mga piyesang ginagawa sa pabrika? Mukhang kusang nakumpisal ang salarin ay. Anong salarin? Dati, maayos ang mga makina sa pabrika. Pag alis mo, nagka-problema. Malaki ang hinala ko sa iyo. Nagdamdam ka lang. Kaya sinadya mong sirain ang mga makina. Xiao Hu, 30 taon akong nagtrabaho sa malaking hangin. Masipag ako, paano ko magagawa ang ganoon? Ilang beses ko na sinabi. Huwag mo akong tawaging Xiao Hu. Tawagin mo akong Director Lin. Anong problema, boss? Wala, parang pamilyar lang yung nagbebenta ng pagkain kanina. Natagpuan na siya. Ano? Nagbebenta siya ng pagkain sa kalsada. Bumalik na tayo sa pabrika. Sige, Director Lin. Ngayon ko sasabihin sa iyo ang ganitong kasamaan. Hindi ko gagawin at hindi ko rin kayang gawin. Ako si Lin Man. Noon ko talagang akala, hindi mo kaya, pero ngayon iba na. Kakaretiere Montag lang SA Dafeng. Tapos bigla kang lumipat sa Tianming. Magkaaway ang Defeng at Tianming. Tinanggap mo lang ang pabor mula sa Tianming. Kaya sinasadya mong sirain ang Defeng. At ang kontrata sa Singhe, di ba? Matalino talaga si Director Lin. Bakit hindi ka naisip yun? Trader ka. Magkano ba ang tinanggap mo? Sige, may gagawin ako ngayon. Papalampasin kita ngayon, umalis ka na. May problema sa mga piyesang ginawa ng mga Hapon. Hindi mo sila pwedeng dalhin. Mawawala ang kontrata ng Xing Group. Ang lakas ng loob mo, hinahamon mo ang mga makina ng Hapon. At ang kakayahan ng mga eksperto, bigyan mo kami ng paliwanag ngayon. Kung hindi, hindi kami pupunta. Zinukabi isang retirado lang. Isang manggagawa lang, nang hahamon ka pa sa mga ekspertong Hapon, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Ano biyaya? Sa pabrika ng Tianming ito, sinong may lakas ng loob? Umalis kayo. Usapin natin ang Tianming mamaya. Sinira niya ang makina, ngayon hinahadlangan pa ako sa pag-ayos ng mga eksperto. Bilang shop supervisor ng Defeng Machinery Factory, lilinisin ko ang bahay ngayon. Lin Man, laging mong sinasabing guro mo ako, mas mataas ka. Pero ngayon, mas mabilis akong na-promote kaysa sayo. Mas gusto ako sa pabrika, ngayon nasa kamay mo na ako. Hindi mo na kailangan ang mga kamay mo. Kaya ngayon, tutulungan kitang sirain ang mga ito. Huwag. Huwag. Tigil. Sinong may gana humadlang sa akin? Ikaf, alam mo ba na ako ay... Ikaw ang nagpili sa akin na saktan ka. Ay Kao. Ito ang aming boss. Boss. Ikaw ang boss ng Tianming Group?
Zhao yakin, zazabihin ka o sayo. Huwag mong gamitin ang posisyon mong boss para takutin ako. Ang Chanming Group, naipit na ng Defeng Machinery Factory. Wala ng kontrata, malapit ng magsara. Anong boss ka pa? Hindi ko alam kung magsasara ang Chanming. Pero ngayong nandito ako, kahit sino pa ang dumating. Huwag ka ring magwala dito. Direktor, marami sila, baka hindi natin kaya. Master Lin, okay ka lang ba? Okay lang. Kikilala mo ako. Noong mga nakaraang taon, nasa pabrika rin ako. Narinig ko na ang pangalan mo. Sa wakas, nakita rin kita. Ano ang kailangan mo sa akin? Hinahanap kita para kunin ka sa aming pabrika. Para pamahalaan ang produksyon. Kukunin mo ako. Oo. Ha ha ha. Ano ang sinasabi Montag? Ang babaeng ayaw na ng Defeng, sa Chanming naging kayamanan pa. Nakakatawa talaga. Ano ka ba? Ako si Lin Hu, pangunahing supervisor ng Defeng Mechanical Factory. Sa aming pabrika, pangalawa lang ako sa Boss Wang at sa lumang boss. Sasabihin ko sa inyo, kapag nalugi ang Chanming, hindi ba kayo lalapit din sa akin para maghanap ng trabaho? Mas mabuti kung hindi nyo ako gagalitin. Supervisor lang naman. Akala ko kung sino kang malaking tao. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Siya ang iyong guro, tulad ng sabi, isang araw na guro, habang buhay na ama. Pero ikaw, hindi mo lang siya sinaktan, pinatay mo pa ang kanyang kamay. Talagang walang utang na loob ka. Pwey! Siya, isang manggagawa lang na nagturo sa akin. Siya. Noong guro ko siya, laging mayabang. Sinasabing hindi maganda ang gawa ko, mali ang pagkakalikha. Pinapagawa niya ako ng walang tigil, araw-gabi. Palang akong pinahirapan. Mas mazahul pa. Sinabi ko sa kanya na umuunlad na ang teknolohiya. Na balang araw, makakatalo ang makina sa kamay, pero hindi siya naniniwala. Matigas ang ulo niya, sinabihan pa akong tamad at ngayon, napatunayan na ang lahat. Naging leader ako, naging supervisor. Ibig sabihin, may silbi ako sa pabrika at sa lipunan. Samantalang siya, basura na ng panahon. Ang katulad mo, dapat mamatay na lang. Para wala nang pabigat sa lipunan. Lin Hu, mahirap ka noong una. Hindi magaling ang teknik mo, muntik ka nang matanggal. Ako ang nagturo sa iyo ng paunti-unti, kaya nakapagtrabaho ka pa. Nakapasok ka sa pabrika. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Gusto kitang patayin ngayon din. Ano ang balak Montag? Bitawan mo ako. Naalala ko noong may sakit ang tatay mo. Naghanap ka ng pera sa iba't ibang lugar pero wala kang nakita. Ako ang nagbigay ng lahat ng pera ko para matulungan ka. Tapos noong isang beses, lumapit sa akin si boss para i-promote ako bilang team leader. Pero naisip ko bata ka pa, kailangan mo ng experience at oportunidad. Lalo na ng pera, kaya ibinigay ko sa iyo ang posisyon. Boss, andito ka pala? Linman noong pumasok ka sa factory, sabi mo gusto mong maging level 8 na machinis. At ngayon nagawa mo talaga, totoo lang. Ang galing mo na, masyado ka nang magaling para dito. Boss, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ito lang ang maitutumbas ko. Alam kong ayaw mong maging factory manager. Pero itong team leader, sayo na ito. Kampante ako kung ikaw ang bahala dito. Wag na boss, matanda na ako. Wala na akong ibang magagawa. Mas mabuting ibigay na lang kay Xiao Hu, bata pa siya. Mabilis matuto at masipag. Si, hindi ka naman magkakamali sa taong pinili mo. Gago ka. Sa sarili kong kakayahan ko nakuha ang posisyon na iyon. Sino ka ba para makausap si boss? Kung talagang close ka kay boss. Bakit machinist ka lang habang buhay?
Master Lin, Wala kang mapapala sa taong walang utang na loob. Pero yung tinanong ko kanina, pag-isipan mong mabuti. Boss Siri, matanda na ako. Huwag na lang ako ay hire. Pero babala ko sa inyo, may problema ang mga piyesang gawa. Sa mga hapon na machine na ito, huwag niyong gamitin. May problema ang mga piyesa. Paulit-ulit mong sinisiraan ang mga machine namin. Ano ba talaga ang motibo montag? Boss Zhao? Yung taong gusto mong i-hair, iniinsulto kami. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi namin ay dedebog ang mga machine ng Chanming. At hindi kami mananagot sa mga piyesang gawa. Hindi pwede. Kailangan na ang mga order ng factory. Malaking problema kung hindi matatapos. Sa kabinayan ko kayo ng 5 milyon, hindi kayo pwedeng umatras. Mukhang talagang magsasara na ang factory natin. Kasalanan ito ng matandang babaeng ito. Nauna na siyang natanggal. Tapos nanggugulo pa dito. Talaga naman. Master Lin, ano ba talaga ang problema? Error. Ang mga piyesang ginawa ng mga makina na ito ay maaari lamang gamitin para sa mga ordinaryong kagamitan. At para sa mga high-end na kagamitan na may napakahigpit na mga kinakailangan. Hindi lamang hindi ito magagamit, maaari pa itong magdulot ng malaking pinsala. Halimbawa, tulad ng aircraft carrier ng Star River Group. Kung hindi makina, ano ang gagamitin? Kamay. Ikaf, may sira ka talaga sa ulo. Talagang naniniwala ka bang ang ginawa mo gamit ang kamay mo ay mas mahusay kaysa sa ginawa ng makina? Ang lakas ng loob mong sabihin na ang piyesang ginawa mo gamit ang kamay ay kasing husay na makina. Ang industriya ng Japan ang pinakamahusay sa buong mundo. Hindi kayang abutin ng pangalawang klase ninyong Griatchia. Humihingi kami ng agarang paghingi ng tawad mula sa inyo. Mabilis nga ang produksyon ng inyong makina at medyo tumpak. Ngunit may mga limitasyon ito at hindi kailanman makakapantay sa gawa ng kamay. Katava-tava. Ano ba ang alam mo bilang isang mekaniko? Parang palakas sa ilalim ng nyog. Kung ganoon kasigurado, sige, subukan natin laban sa aming makina. Kung ikaw ang manalo, kami ang humihingi ng tawad sa iyo. At ibabalik namin ang lahat ng bayad na expert fee ng Chanming Group. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa amin. At aminin na ang industriya ng Japan ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang Chanming Group ay magbabayad ng triple ng expert fee. O kung hindi, hindi na namin ayusin ang mga makina. Boss ZAA, payo ko sa iyo. Huwag mong isakripisyo ang isang babaeng ito at magalit sa mga eksperto ng Japan. Kung hindi, mas mabilis pang magsasara ang Chanming Group. Master Lin, kumpianza KBA? Naniniwala ako sa desisyon ni Master Lin. Tinatanggap ko ang mga kondisyon na sinabi ninyo kanina. Ang patakaran ng kompetisyon ay ang mas maliit ang error ng piyesa ang mananalo. Magsisimula na ang kompetisyon. Kamusta na? Huwag kang mag-alala. Ginawa ko ito ngayon ayon sa tamang paan. Kaya ang piyesang nagawa ay talagang pinakamahusay. Talagang matatalo siya. Grabe! Ang bilis ng produksyon, ang galing. Kami mga mekaniko, hindi namin kayang pantayan ang bilis na iyon. Mukhang talagang malalampasan na tayo ng panahon. Tapos na ang piyesa namin, dalhin na para sa inspeksyon. Ang error ng piyesa ay 0.01 mm lamang. Ang galing. Nakakamangha. Talagang matatalo tayo ngayon. Talagang eksperto ang mga taga-Japan. Ang mga piyesang ginawa ng makina na inyong inayos ay talagang napakaganda. Boss ZAA, sinabi ko na sa iyo kanina, huwag mong saktan ang mga eksperto mula sa hapon. 0.01 mm lang ang pagkakamali. Hindi talaga kayang gawin ng manual, ngayon nahiya ka na. Hindi pa tapos ang laban,
hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Linman, sasabihin ko sa iyo, huwag mong sayangin ang oras. Kaya ko na. Ano bang tinetest Montag? Basura ito na napag-iwanan ng panahon. Walang saysay na itest pa, hindi ito papasa. Sayang lang ang oras kung itest pa. Katawa-tawa na ikumpa ito sa mga piyesa namin. Mas mabuti pang aminin nyo na lang na natalo kayo. 3 bises ang bayad sa eksperto. Pwede ko kayong bigyan ng diskwento. Pagsusuri. Ako, ito. Ito ay... Tingnan nyo, itong piyesa na ginawa ni Master Lin ng manual. Ang pagkakamali ay 0.008 mm lang. Paano niya nagawa ito? Hindi ako makapaniwala. Master Lin, salamat sa hirap mo. Ayon sa usapan, dapat kayong humingi ng tawad kay Master Lin ngayon din. At isauli ang lahat ng bayad na expert fee na binigay ni Chanming sa inyo. Lahat NG expert fee. Bini-bini. Natalo kami, humihingi kami ng tawad sa aming mga sinabi at ginawa kanina. SAIO. Boss Zhao, ibabalik ko ang expert fee sa account ng inyong kumpanya mamaya. Huling payo ko sa inyo, maraming teknolohiya ang hapon. Talagang magaling pero hindi rin kami papahuli sa Grazia. Balang araw, mas hihigit pa kami sa inyo. Hihintayin namin ang araw na iyon. Master Lin, salamat sa iyo kung hindi hanggang ngayon. Hindi namin malalaman ang problema. Isang simpleng bagay lang. Ang aking naunang alok, ano na ang desisyon mo? Gusto kitang kunin sa aming pabrika para pamunuan ang produksyon. Isa lang akong manggagawa. Wala akong ganoong kalaking kapangyarihan. Ang iyong kakayahan, nakita namin lahat kanina. Yung mga ekspertong Hapon, laging nagmamalaki sa amin. Master Lin, tinalo Montag sila. Nabawi namin ang dangal. Ang galing mo talaga, Master Lin. Idolo kita talaga. Boss Siri, pwede mo ba akong bigyan ng konting oras para pag-isipan ko ng mabuti? Sige, bibigyan kita ng oras. Hindi ko talaga maintindihan yung mga piyesa na ginawa ng aming makina. Paano natalo sa gawa lang sa kamay? Hula lang yan. Ano ibig mong sabihin? Isipin nyo, 0.008 mm na pagkakamali. Hindi talaga makikita na mata yan. Talagang hula lang yan? Sino maniniwala sa ganyan? Si Zhaoyakin lang ang tangang maniniwala. Tama ka. Mga boss, ayaw sa inyo ng Chanming Group pero kukunin kayo ng Defeng. Kung matutulungan nyo kaming mag-produce ng order ng Xinghe Group, babayaan namin lahat ng losses nyo ngayon. Ang Xinghe Group. Ang balita namin. Ang parts na binili ng Xinghe Group, pang aircraft carrier ang gagamitin.
Pag nasiya natin supply chain nila, mapipilitan silang bumili sa Japan ng mas mahal. Sige, papayag kami. Ang galing talaga ni Director Lin. Nakakuha ng 2 Japanese experts. Mukhang sigurado na ang order ng Xinghe Group. Walang problema talaga. Pag nakuha na bonus, may parte ka. Salamat, Director. Kian. Bitawan mo ako. Tingnan mo mga kaibigan ko. Lahat sila may kanya-kanyang talento. Kung may kakayahan ka talaga, nagtatrabaho pa ba ako dito? Kian. Sabi K.O. Bitawan Montag. Kian. Yung 280k, hindi ka talaga kayang gayon pero. Sisiguraduhin kong kikita ako. Sa sarili kong pagsisikap, mabibigay ko yan. Sa sahod mo lang. Bago ka makapag-ipon, matagal na panahon pa yan. Bigyan kita ng 3 araw, pag wala pa ring pera. Umalis ka na. Tian. Zhang Yang. Inapahanap ko sa inyo yung background ni Linman. Yung pamilya ng babaeng yun. Kanina, yung anak ni Linman. Ano pinag-aawayan nung babae? Alam mo ba? Siyempre alam. Ito si Kian. Girlfriend ni Zhang Yang. Magpapakasal na sana sila, kaso nung araw mismo ng kasal. Humihingi ng 280k para bumaba sa kotse. Hindi mabigay ng pamilya Zhang, kaya hanggang ngayon nag-aaway. Matandang hayop ka, kanina mo ako pinaiyak. Ngayon kukunin ko babae ng anak mo. Tingnan natin kung gaano kakamuhi ng anak mo sa ganyang ugali mo. Kayong dalawa, isama niyo pa uwi ang eksperto mula sa hapon. May gagawin lang ako. Si. Si Guanyin Bodhisattva. 30 taon ng pagtutubos, wala kang utang na loob sa sinuman. Bodhisattva. Sa buhay, kailangan mong matutong tumingin sa hinaharap. Kung may ganito kang kakayahan, dapat mo itong gamitin para tulungan ang mas maraming tao. Kung hindi ngayon, kailan pa? Naiintindihan ko na. Ang aga-aga, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isang importanteng tao. Boss Yui. Bakit kayo nandito? Master Lin, pagkatapos kong mag-isip ng mag-isip, naramdaman kong kailangan kong pumunta rito dahil ang Chanming natin ay talagang nangangailangan sa inyo. Ano-ano pong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ang Chanming natin ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Maaring mabangkarote anumang oras. Ako na lang sana, pero ang libu-libong tao sa pabrika. May mga matatanda at maliliit na anak, ang tanging pag-asa nila ngayon ay ikaw na lang. Ganoon ka ba katiwala? Na kayang iligtas ng isang tulad ko ang Tianming? Buong puso akong naniniwala. CJ, pumapayag ako. Bilis, kunin mo ang kontratang inihanda ko. ₱5 milyon. Hindi, sobra na ito. Hindi sobra. Para sa isang katulad mong top-notch na talento sa lipunan, ang 5 milyon. Ayos sulit, Master Lin. Pirmahan mo na kung hindi ang aming boss ay hindi mapakali.
May narinig ako na may problema ang pamilya mo ngayon. May 50,000 sa card na ito. Kunin mo, ituring mo na lang na advance. Sa sahod mo ngayong buwan. Boss Siri. Salamat. Ako si Linman. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo sa akin. Jiang Wo, Yang, huwag kayong mag-alala, tignan nyo ito. ₱50,000. Saan galing itong pera? Magkano? ₱50,000. Narehera ko ng Tianming Group. Binigyan nila ako ng 5 milyon taunang sahod. Ito'y advance na sahod na 50,000. Ay, 5 milyon ha. Man, ang tagal-tagal. Vakas, umasenso ka na. Nanay. Salamat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nahirapan ng ganito. Anak, mag-ina tayo, walang anuman. Masaya ako na nakasama mo ang minamahal mo. Masaya ang puso ko. Tigil muna, dalhin na natin ang 50,000. Sa pamilya ni Kian. Oon ga, bilis. Nanay, Kian. Tita Tian, hinahanap ka o kayo. 28,000 dowry. Tian, ono BA2? Ano NG ano? Nagkansela kami ng kasal. Kanselasyon. Kian, ikakansela mo ang kasal natin? Huwag mo akong hawakan. Biyenan, maayos nating pag-usapan. Noon, wala talaga akong pera. Pero ngayon, kumpleto na ang dowry. Hindi kayo pwedeng magbago ng isip. Noon ay noon, ngayon ay ngayon, ayaw namin. Gusto nyo bang pilitin? Ano NG pilit? Ang kasal ay pagmamahalan, hindi negosyo. Tian, ilang taon na tayo, tapat ako sa'yo. Tapat? Gusto mo lang ng libre. Lahat ng kaibigan ko, mayayaman ang mga boyfriend. Mga coats at branded ang suot. Ang ganda-ganda ko, sayang sayo. Nakilala pi kita, pobre. Tian. Sabihin na natin, may bago na si Kian. Mayaman ang bagong boyfriend. 2 araw pa lang, binilhan na ng alahas. Et gabak. Boyfriend. Sino siya? Zia? Siya ang supervisor ng workshop ng Defeng Machinery Factory. Lin Hu. Linhu na naman ito, ang loko-lokong. Noon pa man pinapa-early retire ka na niya, ngayon ganito pa ang ginagawa. Talagang sinasadya niya to. Si Director Lin ay bata pat may kakayahan. Malapit na siyang maging deputy factory manager. Ang importante, malaki ang gastos niya. Hindi tulad ninyong mga dukha. Talagang hindi kayo makakapantay. Itong 280,000, itago nyo na lang para sa inyong mga kabaong. Kian, tara na, alis na tayo. Yang, huwag kang masyadong malungkot. Ito ay kasalanan ni nanay. Nanay. Hindi ito kasalanan mo. Yang. Nanay. Noon pa man, itinuro mo sa akin. Kahit mahirap, huwag mawalan ng dignidad. Dati, sobrang ambisyoso ako. Lagi kitang inaayawan, kasama si tatay. Hanggang sa narehier ka, doon ko lang na-realize. Ang tao ay kailangang maging praktikal at mag-ipon ng kakayahan para magtagumpay. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Nanay.
Walang mababa o mataas na trabaho. Gusto kong matuto ng pagiging fitter kasama mo. Gusto kong palagiin ang ganitong kakayahan. CJ, tuturuan kita ng nanay. Ano ba iyang ginagawa mo? Kapag nagpapakita ng respeto sa guro, kailangang lumuhod. Kahit ikaw pa ang nanay ko, hindi ako makakalimot. Director Lin, kumusta na ang batch na ito? 3 araw na lang ang natitira bago i-deliver. Huwag kang mag-alala, Boss Wang. Ngayon, may Japanese expert na mismo ang nagbabantay, at buong buwan na ito, lahat na manggagawa sa pabrika ay nag-o-overtime. Matatapos na ngayon ang produksyon. Ang importante, walang kahit sentimong overtime pay. Magaling. Ganito, Director Lin, samahan Montag ako. Walang problema sa mga piyesa, di ba? Huwag kang mag-alala. Ang batch na ito ng mga piyesa. Sa labas ay walang nakikita, pero may malaking depekto. Maliban sa profesional na pagsusuri ng kagamitan, hindi ito madetect. Ngayon, kikita tayo ng malaki sa Greatia. Boss Wang, ano po ang kailangan ninyo? Director Lin, ang mga produkto ng Xinghe Group ay maayos na nai-produce. Malaki ang naitulong mo. Kapag na-deliver na ang mga produkto, ipapasa ko ang dokumento para itaas ka bilang Assistant Factory Manager. Maraming salamat, Boss Wang. Halika, tingnan mo ito. Ito ay imbitasyon sa Industrial Conference. Sa oras na iyon, lahat ng kilalang tao sa industriya ay dadalo. Hindi mabilang ang mga potential partners. Ang ating pabrika, kahit mga piyesa ng aircraft carrier ay kayang gawin. Baka sakaling sa oportunidad na ito, maging top player tayo sa buong industriya. Director Lin, sa oras na iyon, nasa iyo na ang lahat. Huwag kayong mag-alala, Boss Wang. Sa conference, siguradong makakakuha tayo ng malalaking order. Biro mo, ang oportunidad na ito ay napakabihira. Sa oras na iyon, isama mo ang iyong pamilya. Pa makakita ng mundo. Kamusta na? Director Lin, kumpleto na ang mga piyesa. Sige, packet ipadala sa Xinghe Group. Ang mga piyesang ito ay napakahalaga. Gusto nyo bang i-recheck? Hindi na. Nakikita mo ngayon ay, may mas importante akong gagawin. Bukod pa, nandito ang mga eksperto mula sa East Ocean. Patiyakin na walang problema sa mga piyesa. Sage, dadalhin ko na ito sa Xinghe Group. Oy mahal. Sa susunod na dadalhin kita sa isang lugar. Ngayon, bumili ka ng magagandang damit. Gamitin mo ang card ko. Ayos. Guro Lin, ang galing mo talaga. Gamit lang ang maliit na file na ito. Nakagawa ka ng napaka-precise na instrumento. Ang galing. Paano mo nagawa? Practice lang ng practice. Guro Lin. Tapos na lahat. Sa mga piyesang ito, sa Industrial Conference sa susunod na araw, hindi na tayo magkukulang sa order sa Tianming. Nga pala, Guro Lin. Bukas, sumama ka ni Xiaoyang sa akin. Ito pala ang Industrial Conference, ma. Narinig ko na ang mga taong pumupunta dito ay may net worth na 100,000,000. Kaya nga masasabi kong ang aking manugang ay talagang magaling. Dinala niya tayo sa ganitong lugar. Simulan gayon.
Tayo na rin ay mga high-class na tao. Boss Wang. Director Lin. Ang iyong dokumento para sa promotion bilang Deputy Factory Manager ay naipadala na sa AR. Pinoproseso na. Malapit ka nang maging Deputy Factory Manager ng Defeng Machinery Factory. Milyon ang sahod mo kada taon. Maraming salamat, Boss Wang. Maraming salamat. Boss Wang, sasagutin ko lang ang telepono. Si. Hello, Boss Chen. Natanggap na ang mga produkto. Lin Hu, ang lakas ng loob mo. Hinayaan mo akong maloko ng mga sira. Ano? Mga zira. Boss Chen, baka may misunderstanding tayo. Anong misunderstanding? Lahat ng resulta ng 3 bisis na inspeksyon ay hindi pumasa. Naantala ang paggawa ng aircraft carrier. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta nito? Hindi, ito. Mahal. Magsisimula na ang industrial conference. Pinapapunta ka ni Boss Wang. Sandali lang, mauna ka na. Boss Chen, may mahalagang bagay ako dito. Bukas na lang. Bukas siguradong may sagot ako sa'yo. Hello. Boss Chen, ngayon, dahil sa mga critical na piyesa, may problema. Ang buong proyekto ay tumigil. Ano ang gagawin natin? Dafeng Factory. Grabe ang kapal ng mukha. Pupunta PASA Industrial Conference. Ngayon, papahiyan ka o sila. Ihanda ang sasakyan. Awagin ang lahat. Samahan niyo ako sa Industrial Conference. Oo. At saka, pagdating mo doon, magmasid ka ng mabuti. Baka doon. Natin makikita ang mga piyesang kailangan natin. Bakit naka-uniforme na mekaniko ang taong ito? Parang pamilya PA. Hindi ba't si Linman ang babaeng iyon? Bakit siya nandito? Boss Wong, siya, ay dating empleyado sa factory na walang ginagawa. Pinagretiro ko ng maaga. Ang babaeng mekaniko na si Linman. Siya pala. Baka naghihiganti at nanggugulo. Oy. Sino ang nagpahintulo sa'yo na pumunta dito? Boss Wang, ang tagal nating hindi nagkita. Huwag kang pabibo. Boss Wang ang kausap mo. Ako ay narito para sa industrial conference. Simula nang ma-optimize ko kayong mga peste. Ang efficiency ng buong pabrika ay tumaas ng ilang bisis. Anong mukha ang dala mo para sumali sa industrial conference? Hindi ko alam kung sino ang nag-hire sa iyo noon. Kung malalaman ko, gagantihan ko ang taong iyon. 30 taon akong nagtrabaho ng tapat para sa Defeng Machinery Factory. Nagbigay ng buong puso para sa pabrika. At nakakuha pa ng maraming order. Wala akong ginawang mali sa kahit sino. AME, nagbigay ng buong puso? Sa tingin ko, nagbigay ka ng buong puso sa pagiging tamad at pag-slack off. Tungkol sa mga order mo, sinabi sa akin ng tatay ko. Iyon ay dahil kay Director Lin o hindi. Dapat kong sabihing Vice Factory Manager Lin. Ailan ka nakakuha ng order para sa pabrika? Ano ang pakialam mo? Sige, wala akong pakialam. Pero ngayong nagkita tayo, gusto kong malaman, na-deliver na ba ng maayos ang mga kalakal para sa Xinyi Group? Sa reaksyon mo, may problema ba? Anong problema ang pwedeng mangyari? Ang batch na iyon, matagal na na-deliver ng maayos. Si Boss Chen, sobrang satisfied sa batch na iyon. Kung hindi, paano ako? Ma-promote bilang Vice Factory Manager? Mabuti na lang na na-deliver ng maayos. Sa ganito, nabayaran ko na ang utang na loob kay Old Boss. Tapos na ang lahat. HMP. Ikaw, babae, saan ka pupunta? May iba pa bang bagay? Hindi ko alam kung paano ka nakapasok. Pero binabalaan kita. Huwag kang magulo dito, umalis ka na. Kung hindi, papalabasin kita ng puwersa. Alis. Bitawan mo ako. Hindi ako nananakit ng babae, pero pinilit mo ako. Tigil. Hello, ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off.
Dafeng Machinery Factory, di ba? Ang galing ninyo Boss Chen, narito na tayo sa main venue ng Industrial Conference. Dala ang mga armas, bumaba na. Tigil. Okay ka lang? Okay lang ako. Hindi maganda, si Zhang Yang nagago. Bakit nandito rin? Tiyak nagalit siya sa atin dahil sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nandito siya para manggulo, huwag nating hayaan siyang masira ang malaking plano ni Linhu. Sino ka ba, babae? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Zhang Yang, parang malakit kang lintang ayaf matanggal. Ayaw talagang mawala, ano? Nandito rin kayo? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Mga kasama. Ito ang ex-boyfriend ng anak ko. Isang hampas lupang walang pambayad ng 280K na dowry. Nang iwan siya ng anak ko, araw-araw siyang nangungulit. Ito naman ang nanay niya. Galit sila dahil ang anak ko may bagong boyfriend na mayaman. Nagkutsaba sila para manggulo dito. Linman, kinuha ko ang trabaho mo. Pati asawa ng anak mo. Anong masasabi mo? Galit na galit ka Kin. DIBA? Hala. Gusto ko yang itsura mong. Galit na galit pero wala kang magawa. Gusto mo akong saktan? Sige, hampasin Montag ako. Gayon din. May backer kong Boss Wang. Kahit 10 tapang ang ibigay ko sa iyo. Hindi mo ko magagalaw. Ako. Sinong may lakas ng loob galawin ang isang daliri ng head ng Chanming Machinery? Boss CZ. Zhao Yakin. Anong sinabi mo? Head ng kumpanya? Mga kasama, ipinakikilala ko. Si GNG Linman, ang bagong head ng Chanming Machinery. Mas karapat dapat siya kaysa kaninuman na dumalo sa Industrial Summit. Boss Wang, hindi niyo po alam. Pagkatapos mag-retire ni Linman, Binigyan siya ng panibagong kontrata ng Chanming Group. Isipin niyo. ang basura naming empleyado. Itinuring nilang rare talent. Ganon lang ba? Kalakasan ng Chanming Group. Ano? Rehired. Zhao Yakin, may tama ka ba? Babae ang ginawa mong head? Mukhang. Malalagutan ng hininga ang Chanming bago matapos ang buwan. Ang Chanming Group naglagay pa ng isang retiradong mekaniko bilang tagapamahala. Grabe, nakakatawa talaga. Mukhang malapit nang magwakas ang Chanming. Kayong Defeng ang walang alam sa talento, kayo ang dapat magsara. Hinahamon mo ako? Huwag mong isipin na dahil matanda ka na, pwede ka nang magmalaki sa akin. Alam ng Bong Jiangcheng na ang Chanming, mga order lang namin ang kinukuha nyo. Para lang mabuhay. Pag inapimontak ako, Alam mo ba ang kahihinatnan? buti na lang. Ako ay mapagpatawad. Ang babaeng ito. Sinaktan ang aming Deputy Manager Lin sa harap ng lahat. Sinampal niya ang dangal ng Defeng Factory. Kung siya'y luluhod at hihingi ng tawad, baka sakaling. Bigyan ko kayo ng konting order. Boss Wang. Maaming tao ang nakatingin, nakakahiya naman. Ikaw ang haligi ng Defeng Factory. Mahalaga sa akin ang mga talento. Ang dangal mo ay kailangan kong ipagtanggol. Ang order, kukunin ko para sa Tianming. Hindi ko kailangan ng limos. At lalong hindi ako luluhod sa isang trader. Ang yabang mo, ayaw mong lumuhod? Mga tauhan. Tumigil kayo. Ano nang ginagawa ninyo? Bitawan si Yang Yang. Ang Defeng Factory ay may magandang ugnayan. SAC Singhe Group. Ngayon, sa harap ng lahat, parurusahan ko ang babaeng ito. Wala sigurong maglalakas loob na humadlang. Balita ko, nakagawa ang Defeng ng precision parts na gusto ng Tsinghe Group.
May backing sila noyon. Hindi natin sila kayang kontrahin. Siege, Bitawan. Wangwei, Linhu, lumabas ka. Boston, bakit siya nandito? Parang siya ang boss ng Xinghe Group, si Chen Xinghe. Nakita ko siya sa TE, syempre. Tiyak. Nandito siya para kay Wangwei. Sa tingin ko, ngayon ang katapusan ng mga palaboy na to. Boss Chen, laging abala ang inyong oras. Bakit kayo nakarating sa industrial conference ngayon? Hindi ba dahil SA? Ang magagandang piyesa na ibinigay ninyo sa akin. Boss Chen, kayo po ay masyadong mapagpakumbaba. Ang itinatayo ninyo ay isang mahalagang sandata ng ating bansa. Kami naman sa Defeng ay naglilingkod lamang ng buong puso. Ang inyong kasiyahan, ang siyang aming pinakamalaking kagalakan. Hindi ba, Director Lin? Oo, mga kasama. Nakita ninyo ba, ang Defeng natin ay nakagawa ng mga dekalidad na piyesa para sa Xinghe Group na ginagamit sa aircraft carrier. Kaya, karapat dapat tawagin ang Defeng bilang pangunahing pabrika ng makina sa bansa. Kung totoo nga, punay ngang karapat dapat ang Defeng sa titulong iyan. Mga kasama, ang mga piyesa na ibinigay sa atin ng Defeng ay talagang napakaganda ng kalidad na nagdulo sa akin ng pagkawala ng 3 bilyon. Boss Chen, kayo po ay masyadong mapagpakumbaba, ilang bilyon lamang iyan. Ano ang sinasabi mo, pagkawala? Boss Chen, sa gitna nito, baka mayroong hindi pagkakaunawaan. Ang mga sample noon, hindi ba't nasilip ninyo at nasyahan kayo? Ang mga produktong ginawa namin ay sumunod sa pamantayan. Paano ito magdudulot ng pagkawala, hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan ang ulo mo. Ito ang ulat ng pagsusuri sa mga piyesang ito. Sinuri namin ito ng 3 bises. 3 bises na hindi pumasa, ito ay basura lamang. Alam Montag PA. Dahil sa hindi pagdating ng mga piyesang ito, ang buong proyekto ay nahinto. Aw-aw na pagkawala ng hindi bababa sa 1 bilyon. Buti na lang. Nauna akong nagpasuri. Kung direktang ginamit ang mga piyesang ito sa aircraft carrier, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Kung talagang nakabit ang mga sirang piyesang ito sa aircraft carrier, malaking problema ito. Hindi lang ang pagkawala, ang kasalanan ng pagsira sa proyektong militar, ay sapat para ikulong siya habang buhay. Sabihin Montag, ano ang nangyari? Boss Wang, ako. Hindi ka o rin alam, Boss Wang, ako. Ikaw ang responsible sa proyektong ito, at sasabihin mo sa akin na hindi mo alam. Alam ko kung bakit. Ikaw na babae, hindi mo ba nakikita ang gulo dito? Wala kang lugar para magsalita dito. Ngayon palang umalis ka na. Pagkatapos kong ayusin ito, ako naman ang haharap sa iyo. Boss Chen, ako si Zhao Yapin, ang boss ng Chanming Group. Ito ang tagapamahala ng aming Chanming Machinery Factory. Si Linman. Espesyalista siya sa larangan ng mga dekalidad na piyesa. Naniniwala ako na alam niya talaga ang dahilan. Ang Chanming, isang maliit na pabrika lang. At siya, isang retiradong babaeng panday lang. Anong klaseng espesyalista yan? Tama, Boss Chen. May away siya sa aking nobyo, kaya't nagtatanim siya ng galit. Sinadya niyang maghiganti, huwag mo siyang paniwalaan. Si Linman, di biya? Gusto kong marinig ang sasabihin mo. Boss Chen, ang piyesang hinihingi ninyo ay para sa aircraft carrier. Napakahigpit ng pamantayan sa katumpakan. Kahit ang pinakamahusay na makina sa buong mundo ay hindi makakagawa nito. Kailangan talagang gawin ng mano-mano. Katarant aduhan. Hanggang ngayon, pinupulaan mo pa rin ang imported na makina ni Boss Wang. Mano-mano PA? Anong panahon na ba ngayon? Ika-21 siglo na,
High-tech na. Naiintindihan mo ba? Boss Chen, kahit ano pa ang mangyari, ang sample na ibinigay namin noon ay pumasa sa pamantayan. Kaya walang problema ang aming teknolohiya sa produksyon. Boss Chen, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Pangako namin, ibibigay namin. Kung hindi ako nagkakamali, baka naniniwala pa ako sa iyo. Havakan Montag. Ayon sa kontrata, kung hindi mo maibibigay sa takdang oras, magbabayad ka ng 3 bises sa pagkalugi ng Tsinghe Group. 3 bises. Ibig sabihin, 3 bilyon. Boss Chen, ang iming Dafeng Group. Kung mababayaan namin ang 3 bilyon na iyon, mabubuwag na kami, wala akong pakialam kung mabangkarote ka man. Hindi kita isasakdal, dapat kang magpasalamat. Boss Chen, malaki ang halaga ng paggawa ng aircraft carrier. Sa maikling panahon, hindi mo rin mahahanap ang pabrikang makakagawa ng mga piyesang ito. Bakit hindi tulad ng sinabi ni Lin Hu? Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. Narito ang mga piyesang kailangan ninyo. Kilala ko silang dalawa, dating mga eksperto sa makina mula sa Hapon. Pero nang maglaon, kinuha sila ng Tianming para ayusin ang makina. At sa huli, parang kinainisan sila ng Dafeng Factory. Sila nga ang dalawang iyon. Tama, ang dalawang ito. Ang mga espesyal na ekspertong inanyayahan ng Dafeng, kasama nila. Ang mga piyesa na gusto mo, kayang-kaya naming gawin. Sino nagsabing kami ay kumakatawan sa Dafeng Factory? Hindi, kayong dalawa. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang laki ng perang ginastos ng Dafeng para kayo ay mapunta rito, tapos hindi nyo kami kakatawanan? Sino pa ba ang kakatawanin nyo? Siyempre, kumakatawan kami sa aming bansang Hapon. Mukhang may masamang balak ang Hapon na ito. Chairman Zhao, sa totoo lang. Noong una kong nakita ang dalawang ekspertong ito sa Tianming, ramdam ko na may problema sa kanila. Anong problema? Ang mga piyesang gawa ng makina. Bagamat hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng high-end na equipment, ay sapat naman para sa pangkaraniwang gamit. Pero ang mga piyesang gawa ng makina ng Tianming ay hindi man lang kayang tugunan ang pangkaraniwang gamit. Basura lang sa industriya. Pinaghihinalaan mo ba na? Hintayin muna natin. Malalantad din ang tunay na intensyon ng dalawang Hapon na ekspertong ito. Ibig mong sabihin, meron kang piyesang kailangan namin? Boss Chen, tingnan ninyo. Ito ang mga piyesang gawa ng pinakabagong high-end na makina ng Hapon ngayong taon. Talagang kayang-kayang tugunan ang inyong pangangailangan. Bilisan mo, magdala ng isang testing equipment dito. Testihin agad. Boss Chen, pasado sa quality test ang produkto. Ang error margin ay 0.006 mm lamang. Ito na ba ang pinakabagong teknolohiya ng Hapon? Ang galing naman, nai-precision pa nila ang error margin sa 0.006 mm. Totoo pala na sila ang number 1 sa mundo. Pero teka, noong bumili ako sa inyo ng high-end na makina na nakakahalaga ng ilang bilyon, pinakamaganda rin ang sabi ninyo. Bakit hindi kayang gumawa ng ganitong klaseng precision? Ang ibinibenta namin sa Daya ay mga second generation na produkto na. Phase out na sa Hapon. Ang mga ganitong klase, syempre sa amin lang ginagamit. Ayong mga Hapon, napakasama. Ginagamit nyo ang mga phase out na produkto para lokohin ako. Ako. Oo, ganon ga. Hindi lang outdated ang teknolohiya ng Daya, kundi tangga pa. Boss Chen, ano sa tingin ninyo? Gusto nyo bang bumili ng aming piyesa? Magbigay kayo ng presyo. Isang piyesa. 1 milyon. Ano? 1 milyon? Bakit hindi na lang sila mahold up ang mga Hapon na eksperto na ito? Ang daming piyesang kailangan para sa aircraft carrier pag pinagsama-sama. Hindi bababa sa 10 bilyon. Talagang sinasamantala nyo kami. Oo, ganon ga. Kasalanan nyo rin kasi, wala kayong magandang teknolohiya. Hindi naman kayang gumawa
Boss Chen, wala ka ng ibang pagpipilian ngayon. Kung hindi, ang plano ng Dacia na magtayo ng sariling aircraft carrier ay mabibigo na. Boss Chen, malinaw na panloloko ito, hindi ka dapat tumayag. Bagamat may kaunting pagkakaiba ang mga piyesa nila sa inaasahan ko, pero pwede pa rin itong gamitin. Ang pinakamahalaga ngayon ay makabuo tayo ng aircraft carrier. Wala na akong magagawa. 1 milyon? Six, 1 milyon, ibibigay ko ang pera sa inyo. Bigyan nyo ako ng mga piyesa, pero dapat siguradong kwalipikado ang bawat piyesa. Siyempre, ang espiritu ng mga artisanong Hapon. Pwede kang maging kampante. Basta't mabayaan, masisiguro ko. Ang pinakamagagandang piyesa ang ibibigay ko sa iyo, Seke. Boss Chen, Seke. Sino nagsabing hindi kami makakagawa? Boss Chen, huwag kayong maniwala sa kanila. Simula pa lang, plano na ito ng dalawang ekspertong Hapon na ito. May ginawa silang kalokohan sa mga makina na inilabas nila. Kaya ganito, kung hindi makakumpleto ang pabrika ng Dacia sa produksyon, Nois, wala silang choice kundi bumili ng mahal sa kanila, kaya malaki ang kanilang kikitain. Ganito pala. Kaya pala laging may problema ang mga makina na inimport ko dati. Ano na yon? Ngayon nyo lang nalaman, huli na ang lahat. Sino nagsabing huli na? Kaya naming gumawa ng pinakamahusay na piyesa. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Kung kaya nyo talaga. Bakit pa kailangan gumastos ng bilyon ang Tsinghe Group para bumili sa amin? Boss Chen, itong babaeng ito. Hindi kami nirespeto dati, ngayon nandito na naman. Dinudungisan ang aming teknolohiya. Pakiusap, palayasin mo na siya, kung hindi. Kahit anong presyo ang ibigay mo ngayon, wala akong ibebentang piyesa. Tama, itong si Linman. Paulit-ulit na gumugulo, pinaghihinalaan ko na siya. Gusto niyang sirain ang pagtatayo ng aircraft carrier, huwag mo siyang patawarin. Tama ang sinabi niya. Ano ba kayo? Bitawan niyo ako, bitawan mo ako. Bobby, kahit na ako ay nabigo, kaya pa kitang gantihan. Bitawan mo ako. Nandito ang mga piyesa na kailangan mo. Boss Chen, ito ang sample na ginawa ng Tianming Group. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Kahit kami sa Defeng, hindi kayang gumawa nito. Ayo lang na maliit na kumpanya, kayang gumawa nito? Ikukumpara pa sa high-tech na makina ng Japan. Mga walang kwenta. Tanong PA? Siyempre, ginawa lang yan gamit ang kamay. Anong panahon na gumagamit pa ng kamay? Kung malaman ng iba, katatawanan lang yan. Oo, third rate company lang ang Tianming. Pero lahat ng malalaking kumpanya, nagsimula rin sa maliit. Boss Chen, Sinusuportahan ko si Linman. Ang mga piyesang ginawa niya, siguradong yun ang hinahanap mo. Wait, sinusuportahan siya. Anong silbi ng suporta nyo? Ako rin kayang sumuporta. Siya lang isang tao. Kung magaling talaga siya, bakit wala siyang pera? Boss Chen, malayo pa ang industriya ng Dacia. Pero hindi ibig sabihin mas mahina tayo sa iba. Bigyan niyo po ako, ang Dacia, ng pagkakataon. Naniniwala ako na ang sample ng Tianming ay magbibigay sa inyo ng sorpresa. Ipatingin natin. Opo. Ito, paano ito nangyari? Nakita mo, na? Siguradong yung piyesa na ginawa mo. Ang laki ng pagkakamali, kaya natakot si Assistant Kin. Ano na ba talaga ang nangyari, Boss Chen? Pasa ang quality test. Ang error margin ay
0.003 mm lang. Ito mismo ang perpektong piyesa para sa aircraft carrier. 0.003 mm, katumbas ng 1-25 ng buhok. Paano niya nagawa ito? Ang galing. Sobrang galing talaga. Paano ito nangyari? Master Lin, paano mo nagawa ito? Ang precision. Pwedeng makapag-break ng world record. Imposible, Boss Chen. Swerte lang yang matandang yan. Nagawa niya yung isang piyesa na yun. Pero yung ganitong precision, imposibleng. Mass-produce. Hindi kami naniniwala. Hindi namin narinig ang ganito. Paang hindi totoo. Hindi kayo naniniwala? Sage, tingnan nyo ito. Boss Chen, lahat ng piyesa na kailangan mo. Nagawa ko na. Pwede niyo pong i-test isa-isa. Sigurado ako, perpekto ang bawat isa. Dali, ipatingin na. Opo. Boss Chen, lahat ng produktong ito ay pumasa sa quality control. At ang margin of error ay nasa 0.003 mm lamang. Boss Zhao, kukunin namin ang lahat ng piyesang ito. Magbigay ka ng presyo. Payag kami sa lahat. Ang presyong pinagkasunduan ni Defeng sa inyo, yun din ang babayaran namin. Ang piyesang kailangan namin, ngayon ay sa Chanming Company lang meron. Bakit hindi kayo nagtataas ng presyo? Boss Chen, ang mga ginagawa ninyo ay para sa ikakalakas ng bansa. At kapakipakinabang sa bayan, isang karangalan para sa amin na makatulong kahit kaunti. Ito ay isang karangalan para sa amin. Ang mga gawaing tulad ng pagsasamantala sa sitwasyon, hindi namin gagawin iyon. At hindi rin namin ninanais gawin. Ako si Chen Xinghe. Kinakatawan ko ang Dacia para batiin kayo. Mukhang delikado ang sitwasyon. Mas mabuting umalis na tayo. Sino sa inyo ang tumawag sa pulis kanina? Ako ang tumawag. Ikaf? Kailan ka? Manatili muna tayong mapagmasid sa sitwasyon. Ang mga dalawang ekspertong Hapons na ito, malilitaw din ang tunay nilang intensyon. Pero para safe, tawagan na natin ang pulis ngayon. Baka pa makaalis pa sila. Hello? Pulis po ba ito? Gusto ko pong magreklamo. Mga kasama, gusto kong i-report. Ang kumpanyang kinaukulan ng dalawang Hapons na ito, sangkot sa panloloko. Nagbibenta sila ng mga produktong may sira ng mataas ang presyo. Nagresulta ito sa paggawa ng aming kumpanya ng mga piyesang hindi pasado sa standard. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Paninirang puri iyan. Naka-impound na ang lahat ng piyesa at ipinadala na sa pulisya. Kung paninirang puri nga o hindi, doon na natin pag-usapan sa loob. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Eksperto ako mula sa Hapon. Pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng batas, kahit saan kayo nagmula. Pare-pareho lang. Tara na. Bitawan niyo ako. Sandali lang. Ano pa? Linman DIBA? Hindi ko inaasahan. Na isang panday lang pala, may kakayahan ka rin pala. Ganito, binabawi ko na ang pasya ko noon na ipaaga ang retirement mo. Inutusan kitang magbalik trabaho. Naririnig mo ba? Si Boss Wang ay nagpakita ng kabaitan. Pinapabalik ka nitong babaeng ito sa trabaho. Boss Wang, kailangan kong ipaalam sa iyo. Ngayon, empleyado na ako ng Tianming. Wala na akong koneksyon sa inyong kumpanyang Defeng. Ayaw sa masarap, gusto sa mapait ha? Pinapabalik kita sa trabaho. Sobra ka naman, wala ka namang dapat ipagyabang. Kung ganon, diretso na lang ako magsalita. Walang kwenta ang klase ninyo sa Defeng. Ikaf. Kung gagalawin mo ngayon ang nanay ko, subukan mo lang. Natalo ang Defeng sa Chanming, pero huwag mong kalimutan. Sa buong Jiangcheng, ang pinakamagaling na pabrika ng makina ay kami pa rin.
Mas mabuti pang huwag mo akong kalabanin. Sige, subukan natin. Bye-bye. Magsisisi ka rin. Halika rito, Boss Wang ako. Kilala ko si Director Lin ngayon lang. Dahil sa pakikialam ng mga eksperto, mula sa hapon kaya nangyari ito. Kung hindi, sa kakayahan mo, paano ka matatalo ng babaeng iyon? Dai ba, Boss Wang? Tama ka talaga, dapat sisihin ang mga hapon. Napakatuzo nila, niloko tayo nila, ganito. Bibigyan kita ng isang malaking responsibilidad. Boss Wang, sabihin Montag, simulan gayon. Anumang order mula sa Chanming, gamit mo ang anumang paan. Kunin mo pa sa akin, para mabawi ang galit ko. Boss Wang, huwag kang mag-alala. Boss, nagising ka na rin. Huwag kang mag-alala. Maliit na operasyon lang ito. Nawalan lang ng malay sandali. Matigas ang buto ko, hindi pa ako mamamatay agad. Mukhang may problema sa pabrika. Ano? Ang pabrika. Sa totoo lang, hindi ako masyadong nag-aalala sa pabrika. Zivang Vai, baguhan lang, valang tako. Madali siyang mapikon. Buti na lang nandiyan si Master Lin, at may bilin na rin ako dati. Hindi dapat magkakaroon ng malaking problema. Boss, may malaking problema sa pabrika. Ano? Paano nangyari ito? Nawala ang order ng Tsinghe Group sa pabrika. At hinihingan pa tayo ng bayad na 3 bilyon. Boss, okay ka lang ba? Yang Zivang Vai na yan. Ano ba ang ginawa niya? Hindi, ang Chanming Group. Sa buong Jiangcheng, wala silang lugar. Paano nila nakuha ang order ng Tsinghe Group? At may Master Lin pa tayo, sa buong Dacia. Walang mas magaling sa kanya, sa teknolohiya. Paano siya mawawalan ng order? Boss. Hindi ko masabi ngayon ang lahat. Tara, pumunta tayo sa kumpanya, bigyan mo ako ng damit. Bumalik na tayo sa kumpanya ngayon din. Talagang hindi nakakagula si Director Lin sa ganitong maikling panahon. Naagaw na niya ang order ng Chanming Group. Hindi naman ito posible kung hindi dahil sa inyo, Boss Wang. Ang aming Defeng Machinery Factory ay kilala sa labas. Basta babaan lang natin ng kaunti ang presyo, ang mga kliyente. Lahat ay magiging atin na. Maganda ang ginawa mo dito. Hindi lalampas na 3 araw. Si Lin Man at Zhao Yakin at ang mga ito ay lalapit sa akin para humingi ng tulong at pagdating ng panahon. Ang 3 bilyon ng Tsinghe Group ay mababayaran na rin. Boss Wang, Director Lin, may problema sa pabrika. Defeng ay nalulugi. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng mga kliyente dito? Ito. Parang may problema sa mga piyesa na aming na-deliver. May problema. Siguradong ikaw ang lalaking ito. Hindi maayos ang trabaho mo. Kaya nagkaroon ng problema sa ilang piyesa. Boss Wang, ang mga ito ay maliliit na problema lang, ibigay mo sa akin, agad kong ayusin. Hindi na kailangan, ako mismo ang mag-ayos. Mga kasama, magpakahinahon muna. AKOSI Wang Wei, Acting Factory Manager in Defeng Machinery Factory. Kung may ilang piyesa na may sira, kami ay walang kondisyong magpapalit o magre-remedyo. Anong ilang piyesa? Lahat ng piyesa na inyong na-deliver ay hindi pumasa sa standard. Nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa amin. Lahat ay hindi pumasa. Ano ba talaga ang ginangyayari? Hindi ko rin alam eh. Ikaw ang director. Ikaw ang may pananagutan sa produksyon. Kung hindi mo alam, sino pa ang may alam? Mukhang dumating na ang karma ni Lin Hu. Ito, wala akong kinalaman dito. Sila ang may gawa nito. Anong problema namin? Ang mga piyesa na ito ay ginawa ayon sa iyong mga hinihingi. Ngayong may problema, ibinabato mo sa amin ang sisi. Kadugyutan Montag. Tumahimik ka. Magpatuloy ka. Ang mga piyesa na ito ay pina-check kay Director Lin, sinabi niyang walang problema. Kaya namin na-deliver. Ano pa ang masasabi mo? Magbayad kayo. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, hindi kami alis. Hindi kami alis. Magbayad kayo. Kung hindi, hindi kami alis. Hindi kami alis. Magbayad kayo. Mga kasama, magpakahinahon muna. Wang Wei, saan na ang 3 bilyon na bayad pinsala na dapat bayaran ngayon? Assistant Qin, may problema lang ngayon sa pabrika. Pwede bang ipagpaliban muna ang bayad pinsala ng ilang araw? Sobrang dami na ng oras na binigay namin sa inyo. Kung hindi ka magbabayad ngayon, pupunta tayo sa korte. Oy. Paano nangyari ito? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Zazakalin kita. Anong balik emo?
Anong ibig mong sabihin na dahil sa akin? Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, na nagpilit na import ang sirang makina na iyon, at nagplano pa ng personal optimization, tinatanggal mo ang lahat ng mga matagal ng empleyado sa pabrika. Kaya naging ganito ang pabrika. Sa wakas, nahayag na ang tunay mong mukha, hindi ba? Ang tatay ko ay magaling sa buong buhay niya. Hindi ko inaasahan na nagkamali siya ng isang beses. Ano ang gusto mong gawin? Ayusin mo ang problemang ito para sa akin. Kung hindi mo ito maayos, pulad ng babaeng si Linman, lumayas ka. Hindi ko ito maayos. Kung kaya mo, tanggalin mo ako. Kapag tinanggal mo ako, walang makakapagtrabaho sa pabrika. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo sa pabrika mo. Ang daming tao sa pabrika. Paano magiging walang magtatrabaho? Kung tatanggalin si Director Lin, hindi na rin kami magtatrabaho. Hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Ngayon, ang buong pabrika ay mga tao ko na. Payo ko sa iyo. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Hindi pa sigurado kung sino ang magtatanggal sa kanino. Ay ikaw. Zuvail, anong kabutihan ang ginawa mo? Tatay, hindi maganda ang pakiramdam mo. Bakit ka pumunta? Kung hindi ako pupunta, malamang mawawala na ang pabrika. Sabihin mo sa akin, bakit ganyan ang Defing Machinery Factory? Bakit mo ginawang ganito? Tatay, hindi ka o rin alam. Pagkatapos kong mag-aral sa abroad, gusto kong palakasin ang pabrika. Nag-import ako ng mga makina. Nag-optimize ng mga tauhan. Hindi ko naisip ang anumang masamang bagay. Wala akong oras para pakinggan ang mga paliwanag mo. Itatanong ko sa iyo, nasaan si Master Lin? May malaking problema sa pabrika. Kailangan ko siyang makita agad. Master Lin. Hindi ba siya si Master Lin? Anong kalokohan ito? Siya ay estudyante ni Master Lin. Lin Hu. Ang tinatanong ko ay si Master Linman. Linman? Sinasabi mo ba na si Linman ang tunay na Master Lin? Itatanong ko sa iyo, nasaan ngayon si Master Lin? Itatanong ko sa iyo, nasaan ngayon si Master Lin? Naretiro ko na si Master Lin ng maaga. Naretiro mo si Master Lin ng maaga? Tatay. Okay ka lang, tatay? Walang hiya ka. Huwag mo akong tulungan. Alam mo, PA? Si Master Lin ang haligi ng aming malaking hangin machinery factory. Ang pabrikang ito, mula sa isang third-rate na maliit na negosyo, ay lumago at umunlad hanggang ngayon, lahat ay dahil sa kanya. Ako. Hindi ka o alam yun. Zia yun. Siya ang nagligaw sa akin. Huliin niyo siya. Boss, pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin? Ikaf na parang uode. Matagal na kitang ayaw. Kung hindi lang dahil kay Master Lin, hindi kita papayagang manatili sa pabrika, lalong hindi tataas bilang Team Leader. Naging Team Leader AKO. Dahil sa aking guro. Kung hindi niya ay rekomenda, sa sarili mong kakayahan, hindi ka magiging Team Leader habang buhay. Hindi, boss. Boss, kahabagan. Boss, investigahan na mabuti. Kawan mo ako, boss. Gaano ba ang ninakaw niya sa malaking hangin? Apag naliwanagan na, Dirison Delhin SA Execution Bureau. Hindi kahabagan. Kahabagan. Tatanungin kita ulit. Nasaan gayon si Master Lin? Narehair siya ng Chanming Group. Kaya pala nakakuha ang Chanming ng order mula sa Tsinghe Group. Ganon pala. Ang tanging paraan para mailigtas ang malaking hangin ay isa lang, puntahan mo siya agad. Kahit magmakava ng todo, dapat mo siyang maibalik sa amin. Tara, simulan na natin. Mga kasama, 3 malalaking order ang nakuha ng pabrika ngayong buwan. Doble ang kita ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ayos. Ayos na ayos. Lahat ng ito ay dahil kay Plant Manager Lin. Plant Manager Boss, kailan ako? Si Plant Manager Lin kaninang umaga, Boss A. Naibigay na sa iyo ang appointment papers. Ngayon, Ikaw na ang tunay na Plant Manager ng Chanming Factory. Hindi pwede to, ako. Naku, Plant Manager Lin. Wag ka nang mahiya. Ang pabrikang ito ay umunlad dahil sa'yo. Karapat-dapat kang maging plant manager. Anggapin mo na, Plant Manager Lin. Salamat. Salamat sa inyong tiwala sa akin. Master Lin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Master Lin, alam kong nagkamali ako. Bulag AKO. Akala ka o si Lin Hu ay ikaf. Ngayon, si Lin Hu ay nahuli sa pagnanakaw at ipinadala ko na siya sa Execution Bureau para imbestigahan. At talagang alam kong nagkamali ako. Master Lin, pakyos up. Sumama ka na sa akin pabalik. Boss Wang, hindi ako ang taong niloko mo. Kundi ang libo-libong manggagawa na nag-alay ng buhay nila para sa Defing Machinery Factory. Wala akong sasabihin sa iyo. Umuwi ka na. Master Lin,
Linman. Boss. Boss, hindi pa gumagaling ang katawan mo. Bakit ka nandito? Linman, ako ang may kasalanan sa iyo. Nagdusa ka, pero dati ay mabuti ako sa iyo. Tingnan mo, dahil sa utang na loob mo sa akin. Tulungan mo ang Defeng. Boss, alam mo naman sa mga nakaraang taon. Ang utang ko sa Dafeng ay nabayaran ko na. Wala na akong utang sa iyo o kahit kanino man. Pakiusap, umuwi ka na. Linman. Kahit na ako ay lumuhod sa iyo. Boss, ngayon ko lang naintindihan ang isang katotohanan. Na ang tao ay hindi dapat manatili sa nakaraan. Dapat tumingin sa hinaharap. Ang ugnayan ko at ng Defeng ay tapos na. Ito na ang isda. Jeang oo, ang dami mong niluto. Ikaw ay naging factory manager in Gezianming Factory. Ito ay isang malaking okasyon. Dapat kong ipakita ang aking kakayahan sa inyo. Huwag, baka mapagod ka. Upo ka na at kumain. Nanay, ang tagal na nating hindi. Nagsama-sama sa hapagkainan. Hayaan mo na si tatay na magluto. Hahaha, tama. Kain na habang mainit. Mayroon pang isa. Hahaha. Ikaw talaga. Nanay, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Ano iyon? Sandali, buksan ko muna ang pinto. Ano ang ginagawa ninyo dito? Naku, biyenan. Oo. Nanay. Mabuti pa kayo, may lakas pa ng loob na pumunta dito. Haha, ngayon ay narito kami para magdiwang sa pagiging factory manager ng Bienan. Talagang magaling ang Bienan, hindi pa nagtatagal ay naging factory manager na. Siguro ang sahod ay milyon-milyon na. At sa katapusan ng taon ay may bonus pa. Hindi na kailangan ang pagdiriwang. Hindi rin namin kailangan ang mga regalo. Hindi na kailangan ang pagdiriwang. Hindi rin namin kailangan ang mga regalo. Una, Hui huwag. Direzohin K.O. na lang. Ang pagpunta ko rito ay para sa dalawang bata. Alam kong mali ang ginawa namin noon. Pero isip kami ulit. Yung dowry at iba pang tradisyon, mga bulok na kaugalian lang. Hindi na namin kailangan. Gusto lang naming magkaayos silang dalawa. Hangyang alam kong nagkamali ako. Yung Linhu na yun. Nasilo lang ako sa mga sweet words niya. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Pwede ba tayong? Ngayon ka pa magsusori, huli na. Hangyang kahit dowry, hindi ko na hinihingi. Nagsari na rin ako. Ano pa gusto montag? Hindi na ito usapang pagsusori kundi. May girlfriend na ako. Ano? May girlfriend ka na. Kailan pa yan? sino? Kasama din sa factory, si Yao Yao. Magkasama kaming nagtatrabaho, hanggang sa, matagal ko na sanang dinala dito. Hay, siya pala yun. Maganda at masipag at matino. Pero Zangyang. Pero ano? Di mo ba narinig ang anak ko? May girlfriend na siya, umalis ka na. Kung hindi, magagalit na kami. Bilisan Montag. Lumabas ka na, bilis. Maano na gagawin? Boss, ibig mong sabihin bagsak na ang Defeng. Oo. Hindi pa natin pinag-usapan ang Singhi Group. 30 bilyon na bayad, tapos yung malalang. Pagkawala sa ibang kumpanya. Kahit pa personal na kumilos ang dating boss ng Defeng Group, wala na talaga. Paano naman ang mga trabahador? Yan ang gusto kong itanong sayo. Gusto mo bang bilhin ang Defeng? Hindi maganda ang ekonomiya ngayon. Kung bibilhin mo ang malaking kumpanyang ito, hindi magandang desisyon. Paano kung hindi natin isipin yun? Para sa akin, hindi lang ito simpleng pabrika. Maraming pamilya ang umaasa dito. Sige, gawin mo ang gusto mo. Huwag mong kalimutan, palagi akong walang pasubaling maniniwala sa iyo.